Tumayo na rin si Ate Des, saka nagsimula naman kami maglakad patungo sa sakyan. Pagdating namin ay pinagbuksan naman kami agad ng isang batang lalaki na siguro ay nasa edad 22 na ito. Agad na rin kami sumakay. Si Mama Lu sa front seat umupo. Nagsuot ito ng balabal sa ulo saka nagpalit ng damit. Ganoon din si Ate Des at nagsuot rin ng balabal sa ulo. Krisa, magsombrero ka na lang. Sabi pa ni Ate Des, binigyan niya sa akin ng sombrero na galing sa supot na ibinigay na lalaki. Pumasto na lalaki sa driver's seat at nagsuot ng seatbelt. Sinimulan na nitong paandarin ang sakyan. Akala ko po ba'y dalawa lang kayo ni Mama Lu? Bakit may isa pa kayong kasama? Tanong ng binata kay Ate Des. Pag-drive ka na lang, huwag ka na maraming tanong. Tura ni Mama Lu sa binata. Sinimulan na nitong patakbuhin ang sakyan. Iha, mabuti pa'y mahiga ka at matulog. Sakay angat mo lang balakang mo at baka mapanong pinagbubutis mo. Wika ni Mama Lu sa akin. Ho? Hindi po ako buntis. Tanggi ko. Nagtataka ako bakit sinasabi niya na buntis ako. Ay nako, sundin mo na lang ang utos ko at magpapabili tayo ng PT kay Alex kapag may nadaanan tayong butika. Wika pa ni Mama Lu. Hindi na ako nagprotesta pa kundi sinunod ko na lang ang utos niya. Malaki din naman kasi ang van na pinagsakyan namin. Pinahiga ako ni Ate Des at binigyan ng maliit na unan para ilagay sa ilalim ng balakang ko at nakauna naman ako sa mga hita ni Ate Des. Hindi na ako nag-inarte pa dahil pagod na pagod ako at gusto ko na rin matulog. Hanggang sa bumigat ang talukap ng aking mga mata. Nakatulog ako habang nasa biyahe kami. Hindi ko na inisip kung saan ako dadalhin ng mga ito. Kaninang umaga ko lang sila nakilala pero sumama ako sa kanila na hindi ko naman sila lubos na kilala. Pakiramdam ko kasi mas lalo ako mapapahama kapag nagtagal ako sa kulungan. Sa buong buhay ko ngayon ko lang naranasan ang mapiit sa selda at ayaw ko muling makulong. Bahala na. Magtatago ako na hindi ako makita ng asawa ko dahil baka ibalik niya ulit ako sa seldang iyon at ayoko mapagsamantalahan ng iba. Ang asawa ko lang ang gusto kong gumalaw sa katawan kong ito. Ilang oras din ang biniyahe namin bago kami nakarating sa kung saang lupalop na lugar na ito. Nagising ako nang gisingin ako ni Ate Des para bumaba na ng sakyan. Nandito na tayo, Krisa. Yugyug ni Ate Des sa akin. Minulat ko ang aking mga mata saka bumangon. Pakiramdam ko na nakitang buo kong katawan. Napakura pa ako ng bahagya na may liwanag na akong nakikita sa kapaligiran. Bumaba kami ni Ate Des sa sakyan. Si Mama Lu naman ay nakababa na rin. Wala ko nakikita ang bahay, maliban lang sa isang bahay na yari sa kawayan. Medyo may kalumaan na ang dingding ng bahay. Ano lugar ito, Mama Lu? Tanong ko nang binuksan nito ang bako na yari din sa kawayan. Ang paligid ng bahay ay madamo at parang matagal nang hindi ito tinitirahan. Marami ding mga kahoy sa paligid. Nandito tayo sa baryo Maulap, Iha. At dito tayo magtatago dahil walang makakaisip o nakakaalam na lugar na ito. Malayo ito sa Holland at wala din gaanong tao rito. Saad ni Mama Lu sa akin. Pumasok na kami sa bakura ng bahay. Pagkatapos ay binuksan naman ni Mama Lu ang pinto ng bahay, saka tumuloy na kami sa loob. Mayroong 2 kwarto sa loob ng bahay. Butas-butas pa ang bubong. Hindi ko alam kung makakatulog ba ako rito dahil naninibago ako sa paligid. Konting ayos lang nito at matitirahan natin 3. Sabi naman ni Ate Des. Ang binata naman ay nakasunod lang sa amin. Huwag po kayo mag-alala dahil mamaya po iayusin ko ang bubong. Saka kukumpunihin ko po mga sirang dingding. Wika naman ng binata. Siya sige, magluto ka na at nagugutom na kami. Utos naman ni Mama Lu sa binata at naupo ito sa sahig. Sumunod naman ang binata sa iniutos ni Mama Lu sa kanya. Bitbit niya ang mga nakabalot sa supot na kinuha niya sa sakyan at nagtungo ng kusina ng bahay na iyon na yari sa kawayan. Iha, magpahinga ka muna. Kukuha ako ng mga dahon-dahon para sa iyo. Ani Mama Lu at muli itong tumayo habang sa Ate Des naman ay tinulungan niya magluto ang lalaki. Okay lang po ako. Nakatulog naman po ako kanina sa sakyan. Tipid kong sagot. Basta mahiga ka muna dyan sa kwarto. Iyan ang magiging kwarto mo. Sabay turo nito sa isang silid na malapit sa pintuan. Pagtsagaan mo lang muna ang papag dyan. Tinignan ko ang silid, medyo okay naman ito. Malayo nga lang ang itsura sa kwarto ko sa mansyon ng asawa ko. Maliit lang kasi ito at ang kama ay yari din sa kawayan. May sapin itong banig na yari sa kung anong tawag sa dahon na iyon. Mayroon ding unan at kumot na mukhang pinaghandaan na may matutulog sa kwartong ito. Dahil sa sobrang pagod, gusto ko munang humiga at ipantay ang mga paa ko. Pinapag ko muna ang sapin sa papag pati na ang 2 una na nandoon.
Mabango naman ito, parang bagong laba lang. At maya-maya pa humiga na ako. Sa gilid ng papag may isang bintana na yari din sa kawayan. Ipinikit ko ang mga mata ko pero ang mukha ni Jeffrey na galit ang nakikita ko. Alam ko mas lalo itong magagalit sa pagtakas ko. Pakiramdam ko sa mga oras na iyon ay nagbago ang buhay ko sa ilang segundong pangyayari. Sinisi ko rin ang aking sarili dahil kung hindi ko sana pinakawalan ang daga na iyon na itinali ng asawa ko sa pintuan ng aking silid, hindi siguro nahulog ang lola niya sa hagdan. E di sana ngayon kasama ko pa si Jeffrey, subalit hindi ko na maibabalik ang nangyari. Ang gagawin ko na lang ngayon ay ang isipin kung paano mabuhay at tanggapin sa sarili na hindi na ako ang dating Krisa na sunod sa layaw, sosyal at mapera. Nabibili ang mga gusto at may mga mamahaling bag, sapatos at mga damit. Krisa na naliligo sa gatas tuwing umaga at may mamahaling pabango. Ngayon isa na ako mahirap pa sa daga. Damit ko lang nasuot ang dala ko ngayon at itong singsing na lang namin sa kasal ni Jeffrey ang suot-suot ko sa daliri. Kahit ang cellphone ko hindi ko rin dala nang sundan ko ang sakyan ng asawa ko. Subalit kailangan ko pa rin maging matatag at bumangon ulit mula sa pagkakadapa. Sana'y hindi sakta ni Jeffrey sa daddy. Sana dumating ang araw na mapatawad niya kami ni daddy kung ano man ang naging kasalanan namin sa kanya. Gusto ko itulog at ipahinga ang isipan ko dahil kung hindi baka magbigting na lang ako sa silid na ito. Ilang sandali pa ang lumipas, nakaidlip din ako. Nanaginip ako na nandoon ako sa madilim na kuweba at may isang halimaw akong kasama. Ang ulo nito ay parang tigre at may mga pangil ito pero ang kalahating katawan nito ay katulad ng sa tao. Matikas ang pangangatawan nito. Lalapit sana siya sa akin para sakmalin ako na bigla nila ako nagising. Pakiramdam ko na ubusan ako ng hininga sa masamang panaginip na iyon. Dali-dali ako lumabas para humingi ng tubig. Naabutan ko naman sa Ate Des sa labas ng kwarto. Iha, saglit na lang at kakain na tayo. Wika nito sa akin. Okay po Ate Des. Pwede po bang pahingi ng tubig? Ang sama kasi ng panaginip ko. Agad namang kumuha ng tubig sa Ate Des sa isang galon ng Wilkins na palagay ko'y binili din iyon na lalaki bago kami sinundo sa highway na iyon. Agad namang ibinigay sa akin ni Ate Des ang tubig at ininom ko kaagad iyon. Maya pa ay lumabas na rin si Mama Lu mula sa kusina. May bitbit itong Santa Core at inilapag sa sahig. Walang lamesa sa bahay na ito kaya sa lapag lang nakalagay ang mga plato at baso ngunit may malinis naman na sapin iyon. At ang sahig ay yari din sa kahoy. Bago ka makapasok sa loob ng bahay, hahakbang ka muna ng isang baitang. Bago ilapag ni Mamalu ang takore sa sahig ay nagsalin muna ito sa tasa nang nilagay niya mga dahon at iniabot sa akin. Inumin mo ito, Krisa, para lumakas ang kapit ng bata sa tiyan mo. Seryoso nitong sabi sa akin. Nag-aalangan pa ako na abutin iyon at bakit sinasabi niya na buntis ako. Baliw ba siya? Pero napaisip ako na hindi pala ako dinatnan ng dalaw ko ng 2 buwan o 3 buwan na. Hindi ko matandaan kung kailan ang huli kong dalaw. Inabot ko naman ang tasa, sinipat-sipat ko pa ito. Parang kulay rin iyon, saka tinikman ko kung ano ang lasa. Mapakla ang lasa pero kaya ko namang inumin. Ano po ba ito, Mamalu? Tanong ko pa. Mga herbal iyan. Mga dahon-dahon saka mga ugat, para yan sa buntis. Sagot nito sa akin. Sinunod ko na lamang ang iniutos niya sa akin. Ito pala ang piti, Iha. Pagkatapos mong inumin iyang inilaga ni Mamalu, magpiti ka. Nandun sa kusina ang banyo. Turo pa ni Ate Des sa banyo. Kinuha ko ang piti at inilagay sa bulsa ko. Naupo ako sa sahig at inubos ang nilaga na mga dahon ni Mamalu para sa akin. Maya-maya pa'y naghahain na ng pagkain si Ate Des. Pero hindi ko na nakita ang binata. Siguro ay umalis na ito. Nakaupo kami sa lapag habang kumakain. Malayo ang magiging buhay ko dito sa mansyon na dinadalhan na lang ako ni Manang sa kwarto ko o di kaya uupo ako sa magarang upuan kaharap ng magarang lamesa. Subalit maganda rin dito dahil malamig naman at sariwa ang hangin na tumatagos sa may bintana. Jeffrey's POV. Nasa ospital ako nagbabantay sa walang malay kong lola. Nakomatos ito dahil sa pagkahulog niya sa hagdan sa mansyon. Sa tuwing tinitingnan ko ang lola sa ganitong kalagayan na puno ng aparato sa katawan at naka-oxygen pa, lalo akong namumuhi sa asawa ko.
Bago ako umuwi ng araw na iyon sa mansyon ay dumaan pa ako sa isang flower shop para bilhan ng bulaklak ang asawa ko at bumili pa ako ng cake at shawarma na paborito niya. Pero pagpasok ko sa mansyon, nakita ko na parang itinulak niya si Lola. Kaya nakita ko kung paanong nahulog si Lola. Gusto kong durugin ang asawa ko ng mga oras na iyon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad kong dinala ang Lola sa ospital. Habang sa emergency room ang Lola, hindi ko inaasahan na susunod si Krisa sa amin. Kaya na makita ko ito, lalo ako nagalit sa kanya at hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinawakan ko siya sa pangat isinandal sa pader. Mabuti na lang at nandoon din ang kapatid ko kaya bago ko pa siya mapagbuhatan ng kamay, minabuti ko na umalis na lang muna kahit sandali. Nung nasa sasakyan pa lang kami, tinawagan ko ang personal assistant ko na magpadala ng pulis sa mansyon at paimbestigahan na nangyari kay Lola. Sinunod naman ang assistant ko ang utos ko pero nang makita ko ang asawa ko na sumunod pala ito sa ospital, lalo ako nagalit nang makita ko ito. At naalala ko rin ang ginawa ng ama nito sa daddy ko. Pakiramdam ko sa kanilang mag-ama parang anghel ng mga demonyo. Sa sobrang galit ko, tinawagan ko ang personal assistant ko at sinabihan na papuntahin ang mga pulis dito sa ospital para hulihin ang asawa ko. Hindi nga nagtagal ay dumating ang mga pulis at hindi ako nagdalawang isip na ipahuli ang asawa ko. Kahit nagmakaawa pa ito sa akin para akong bingi. Puno ng galit at pagkamuhi ang puso ko ng mga oras na iyon. Gusto kong bigyan siya ng leksyon at pagbabayaran niya ang ginawa niya sa lola ko. Nung kinuha na siya ng mga pulis at dalhin sa presinto, sermon naman ang inabot ko sa kapatid ko. Bakit ko daw kailangang ipakulong ang asawa ko? Bakit hindi raw muna namin imbestigahan na nangyari? Pero hindi ko pinakinggan ng kapatid ko. Bagkus ay nagpunta pa ako sa presinto para mag-file ng kaso laban sa asawa ko. Sinundan rin ako ng kapatid ko sa presinto para iurong ang kaso sa asawa ko subalit nagmatigas pa rin ako. Hindi ko na nagawang silipin ang asawa ko sa selda na pinagkulungan sa kanya. Nasasaktan rin ako sa ginawa kong pagpapakulong sa asawa ko kaya pagkatapos kong pumunta sa presinto, agad akong bumalik sa ospital para tingnan ang kalagayan ng lola. Ang personal nurse lang nito ang binilinan ko na tingnan ang lola. Pagsapit ko sa ospital, sinabi ng doktor na comatose si lola. Nanlumo ako at napakuyom ng mga kamao. Umuwi ako sa mansyon para tingnan na nangyari. Agad ako nagtungo sa itaas para tingnan ang CCTV. Gabi na ng mga oras na iyon. Na makaakyat na ako, napatingin ako sa kwarto ni Krisa. Nakita ko ang putol na alambre. Wala na doon ang daga na itinali ko. Dali-dali ako nagtungo sa kwarto ko at tinignan ang monitor na nakafocus sa hagdan at sa labas ng kwarto ni Krisa. Tinignan ko ang mga kuha bago mahulog si Lola. Nakita ko ang pagkuha ni Krisa ng cutter at pagkat nito sa alambre na nakatali sa daga. Habang si Lola nasa ilang baitang ng hagdan. Nakita ko rin ang pagtakbo ng daga sa hagdan at ang pagpapanik ni Lola nang makita ang daga. Nakita ko rin ang asawa ko na dali-daling bumaba para abutin si Lola pero nang iniabot niya ang kanyang kamay, nahulog na si Lola. Napahilamos ako ng mukha nang mapagtanto ko na hindi niya nga itinulak si Lola. Bagkus, inabot niya pala sana ito ng mga kamay niya, subalit huli na ang lahat. Ngunit sinisi ko pa rin siya dahil kung hindi niya sana pinakawalan ang daga, hindi sana mahuhulog ang Lola. Bakit sa araw na iyon pumunta pa si Lola sa mansyon? Samantalang simula nang namatay si Lolo, hindi na ito pumupunta sa mansyon. Bumalik ako sa ospital nang makita ko ang CCTV. Nakaupo ko ngayon sa tabi ni Lola nang biglang dumating ang kapatid ko na si Sheena, kasama ang asawa nito na si Liam. "Kumusta na Lola?" tanong ni Liam. "Heto, nakoma." Sagot ko naman habang ang kapatid ko ay may kinukuha sa bag nito. "Kuya, sulat ang asawa mo sa'yo." Sabay abot ni Sheena na isang papel na nakatupi. Kinuha ko ang papel sa kamay ni Sheena. Tumayo ako upang bigyan ng espasyo ang kapatid ko na makita si Lola. "Dito na muna kayo." Paalam ko sa kanila saka lumabas ng silid ni Lola. Nagtungo ako sa labas sa may parking lot at sumakay sa may kotse ko. Doon ko binasa ang sulat ng asawa ko. Pagkatapos kong basahin ang sulat ng asawa ko, hindi ko na malaya na tumutulo na pala mga luha ko sa aking mga mata. Nainis ako sa sarili ko. Nasasaktan ako dahil hinayaan ko na ang galit ko ang mamayani sa puso ko. Hinayaan kong masaktan ng asawa ko. Dali-dali kong inilagay sa bulsa ko ang sulat ng asawa ko at in-start ang sakyan para puntahan ko ito sa presinto. Iuurong ko ang demanda ko laban sa kanya. Susunduin ko siya at iuuwi sa mansyon. Hihingi ako ng tawad sa kanya at magsisimula kaming muli.
Mabilis ang pagpapatakbo ko ng sakyan para agad na makarating sa presinto. Pagdating ko roon, abala ang mga kapulisan. Lumapit ako sa isang pulis na nakaupo sa harap ng computer. Sir, iuurong ko na ang demanda ko kay Krisa Alvarez Bright. Agad kong wika sa pulis. Kano-ano mo si Krisa, sir? Tanong sa akin ng pulis. Asawa ko siya at susunduin ko na siya. Kaya gusto ko na makalabas na ngayon ang asawa ko. Sabi ko pa sa pulis. Sir, paumanhin po pero may mga nakatakas na preso kagabi. At isa na doon ang asawa ninyo. Nagulat ako sa sinabi ng pulis. What? O paanong nakatakas? At bakit siya tumakas? Tanong ko sa mataas na boses sa pulis dahil hindi ako makapaniwala na natakasan sila ng asawa ko. Sa likuran po sila dumaan, sir. Wala pong banday sa likurang bahagi ng kulungan kagabi. Napasuntok ako sa mesa dahil sa sinabi ng pulis. Shit! Nasuyod niyo na ba ang buong kapaligiran? Mataas na boses kong tanong. Opo, sir. Nasuyod na namin ang pwedeng lang madaanan at ang buong kagubatan pero hindi po talaga namin sila makita. Marahil ay naklayo na sila. Pagkasabi ng pulis, napahilamos ako ng aking muka. Nag-aalala ako sa asawa ko. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Bakit pa kasi niya naisipan tumakas? Sa inis ko at sobrang frustrated ay binalingan ko ang pulis. Hanapin niyo na ligtas ang asawa ko at ibalik niyo siya sa akin. Ibalik niyo siya sa akin nang walang kahit ni katiting nagalo sa katawan. Huwag kang mag-alala, sir. Gagawin po namin ang lahat para mahanap ang asawa mo. Sabi ng pulis. Sir, baka po may alam kayo na pwedeng puntahan ang asawa mo. O baka naman umuwi siya sa bahay ninyo. Tanong pa nito. Napaisip ako sa sinabi ng pulis. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Baka umuwi si Krisa sa bahay kaya dali-dali ako lumabas at nagtungo sa kotse ko. Tinawagan ko ang mga tauhan ko at ang secret investigator ko para ipahanap ang asawa ko. Tinawagan ko naman si Manang kung umuwi si Krisa. Ngunit wala daw doon si Krisa at hindi ito nakauwi roon. Lahat ng mga kilala ko ng araw na iyon ay tinawagan ko, pati na ang mga kaibigan ni Krisa. Nagbabaka sakali ako na pumunta ito sa isa sa mga iyon pero nabigo ako. Pati si Darwin, inabala ko na rin. Pinuntahan ko ito sa kondo niya. Mabuti na lang at wala pa itong Judy's Hospital na pinapasukan niya. Pagdating ko sa kondo niya ay nagtimpla ito ng tsaa. Ano ba nangyayari sa iyo, dude? Parang nalugi ka ng bilyon ah. Tanong ni Darwin sa akin. Nakaupo ako sa single sofa at umupo naman ito sa harapan ko. Pagkatapos nitong iabot ang tsaa sa akin. Pare, nawawala si Krisa. Tipid kong wika sa kanya. Ano? Paano nawawala? Kunot noon niyang tanong sa akin. Isinalaysay ko kay Darwin ang buong pangyayari. Sa halip na payo ang matanggap ko sa kanya, isang katutak na sermon ang napala ko. Yan ang problema sa iyo eh. Masyado kang agresibo kapag nagagalit ka sa asawa mo. Pinakulong mo at hindi mo muna inalam ang lahat bago ka gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo sa huli. Patuloy nitong sermon sa akin. Alam ko na mali ako, dude, kaya gagawin ko ang lahat mahanap lang ang asawa ko. Dapat lang, dahil pinaubaya ko na nga sa'yo si Krisa, tapos ganito pa ang ginawa mo. Kapag ako nakahanap kay Krisa, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mo na talaga siya makikita para nang sa ganoon, hindi mo na siya masasaktan pa. Gigil na sermon ni Darwin. Namunot ang noo ko sa sinabi niya. Alam kong tototohanin niya kung ano ang binitawan niyang salita. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Asawa kong pinag-uusapan natin. Kaya kapag ikaw makahanap sa kanya, ibabalik mo siya sa akin na walang galos. Sinabi ko na rin ang lahat kay Darwin pati na ang paghihiganti ko sa magulang ni Krisa at ang plano ko. Lahat sinabi ko sa kanya pati na ang dahilan ng pag-agaw ko sa kanya kay Krisa. Kaya nagalit ito sa akin noon. Nagpipigil lang ito na wag akong masuntok noon. Alam mo pare, hindi mo lang sinira ang buhay ng asawa mo, kundi nilagay mo pa siya sa kapahamakan. Doon mo pa talaga siya ipinakulong sa kulungang iyon. Hindi mo ba alam na lahat ng babae na magaganda na nakukulong doon ay namamatay? Nagimbal ako sa sinabing iyon ni Darwin. Anong ibig mo sabihin? Kunot ang noo kong tanong sa kanya. Ang kulungang iyon ay laging may nagpapakamatay ng mga babae. Ginagahasa daw sila ng mga kapulisan doon at pinagpapasapasahan. Kaya ang iba doon ay hindi na kinaya at nagpapakamatay na lang. Malalim na napabuntong hininga si Darwin matapos niyang sabihin iyon sa akin. Kinabahan ako at hindi makapaniwala na ganoon na nangyayari sa kulungang iyon. Pare naman,
Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Oo, galit ako sa asawa ko pero ayoko naman na mangyari yun sa kanya. Kumibot ang labi ni Darwin at umarap sa akin. Mabuti na lang kamo at hindi nagtagal ang asawa mo roon. Tutulungan kitang mahanap siya. Pasalamat tayo dahil nakatakas siya doon. Ang gago mo talaga. Sermon pa ni Darwin sa akin. Kahit sermon ang inabot ko sa kanya, nagpasalamat pa rin ako dahil sa pag-unawa niya sa akin. Pinapangako ko kapag nakita ko ng asawa ko, hindi ko na ito pakakawalan pa. Chris's POV. Lumabas ako ng banyo habang hawak-hawak ang maliit na piti na ibinigay sa akin ni Ate Des. May guhit iyon na 2 pula sa gitna. Nanginginig ang katawan ko nang malaman kong buntis nga ako. Paano na ako ngayon? Totoong sinabi ni Mama Lu na buntis ako. Natatakot ako sa maaring mangyari. Paano ko bubuhayin ang sanggol sa sinapupunan ko ngayong walang-wala ako? Nanunubig ang mga mata ko na tumingin kina Ate Des at Mama Lu. Lumapit dito sa akin. Bakit ka umiiyak? Anong resulta ng piti mo? Nag-aalalang tanong ni Ate Des. Buntis po ako. Umiiyak ko sabi sabay abot ng piti sa kanya. Huwag kang mag-alala, kaya mo yan. Pag-aalo ni Mama Lu saka inimas ang likod ko para mapatahan ako sa pag-iyak. Paano na kami ng baby ko? Paano ko siya bubuhayin? Ayoko maranasan niya ang hirap ng buhay. Umiiyak ko sabi kay Mama Lu. Niyakap ako nito at inimas ang likod ko. Magtulungan tayo habang nandito tayong 3 sa lugar na ito. Mabubuhay tayo ng tahimik. Gagawa tayo ng paraan para magkapera. May savings naman ako. Kaya lang hindi ko pa basta-basta makukuha iyon dahil nasa bangko iyon. Sigurado, wanted na tayo ngayon. Kaya hindi tayo basta-basta makakaalis. Kumalas ako kay Mama Lu at naupo kami sa sahig. Huwag kang mag-alala, Iya. Hindi ka namin pababayaan. Palakihin natin ang anghel na nasa sinapupunan mo. Turuan natin ang mabuting asal at may takot sa Diyos ang anak mo. Wika ni Ate Des. Salamat. Kahit kahapon lang tayo nagkita pero ang bait niyo sa akin. Iya kong pasasalamat sa kanila. Okay lang iyon, Iya. Alam mo ba na biyaya ang batang Iya sa sinapupunan mo? Wika naman ni Mama Lu. Bakit nga po pala kayo nakulong? Tanong ko. Gusto ko pang makilala sila ng lubusan. Dati kasi akong doktor, Iya. Kaya lang, mas pinag-aralan ko ang mga herbal na gamot. Kaya nagalit sa akin ang head officer ko at kung ano-ano ang pinagbibintang sa akin. Malungkot na sabi ni Mama Lu. May isang pasyente noon na namatay at sinisi iyon sa akin. Kaya doon ako nadali at natanggalan ng lisensya. Tapos sinampahan ako ng kaso at yun, nakulong ako. Ang laki pa ng sinat sa akin kasalukuyan nag-aaral din ang anak ko noon. Kaya ang pampiyansa ko pinadala ko na lang sa anak ko at para makapagtapos na siya ng pag-aaral. Mabuti na lang at may pera pa ako naiwan. Kaya binigay ko iyon sa anak ko para makapagtapos din siya sa kurso niyan, doktor. May anak po pala kayo? Nasaan na po anak ninyo? Tanong ko. Nagtatrabaho na siya. Magaling na doktor ang anak ko ngayon. Noong nakaraang araw, dumalaw pa siya sa akin. Gusto niyang buksan ulit ang kaso ko. Sabi ko, huwag niya na akong alalahanin at gusto ko bigyan niya na lang ang sarili niya ng panahon sa paghanap ng mapapangasawa. Nakangiti pa nitong kwento sa akin. Bumaling naman ang tingin ko kay Ate Des. Kayo po, Ate Des, bakit po kayo nakulong? Napasama lamang ako sa mga nagrarayot sa barangay namin nang may biglang sumaksak sa isang kabataan na nandoon at ibinigay sa akin ang patalim na ginamit sa pananaksak. Kaya ayun, ako ang napagbintangan. Wala naman akong pera, wala din akong pamilya. Kaya ayun, nadiin ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Salaysay naman ni Ate Des. Ilang taon na po kayo sa kulungan? Muli kong tanong. Halos 10 taon na kami sa kulungang iyon. Iya, halos magkasabay lang kami pumasok sa seldang iyon. Dati 4 kami, kaya lang namatay na yung 2. Sagot ni Mama Lu. Ano pong ikinamatay nila? Nagtataka kong tanong. Yung isa nagpakamatay. Yung isa naman ay naubusan ng dugo dahil nagpalaglag nang hindi namin alam. Nabuntis pala iyon ng mga gumahasa sa kanya. Tuwing gabi kinukuha sila ng mga pulis na nagbabantay at ginagahasa sila at pinagpapasapasahan. Kaya nga isinama ka namin dahil ayaw namin na matulad ka sa mga kasama namin sa seldang iyon. Lalo na't maganda ka. Tsak, ibebenta ka nila, lalo na kapag wala kang pamilya na dumadalaw sa'yo.
Wika ni Mama Lu. Kinabahan ako sa sinabi niya. Ganoon pala ang nangyayari. Mabuti na lang at sumama ako sa kanila. Huwag ka mag-alala dahil isa naman akong doktor. Kaya kitang paanakin ng normal. Basta sundin mo lang ang bilin ko. Napatango ako sa sinabi ni Mama Lu sa akin. Kaya pala noong mga nakaraan nakaramdam ako ng pagkahilo. Gusto ko laging kumain ng shawarma. Yun pala yung magkakaanak na kami ni Jeffrey. Alam kong kamumuhian niya ako kapag nalaman niyang tumakas ako pero bahala na. Ang iisipin ko muna ay kung paano ko bubuhayin ang anak namin ni Jeffrey. Lumipas sa mga araw, pinaayos ni Mama Lu ang bahay sa pamangkin niyang sa Alexander. Ang sumundo sa amin sa highway noong tumakas kami. Malawak ang kapaligiran kaya ang ginawa namin tatlo, nagtanim kami ng mga saging at mga gulay na pwede namin kainin at ibenta. Malawak ang lugar na iyon. Walang gaanong bahay, walang kapitbahay at kung meron man ay sobrang layo na. Bahay bakasyonan lang daw ito noon nila Mama Lu at asawa nito pero mula nang namatay ang asawa niya, bihira lang siyang pumupunta dito kasama ang anak niyang doktor. 1 hektarya ang lupa na pagmamayari ni Mama Lu. Napabayaan lang daw ito simula nang makulong siya at ang pamangkin na lang daw nito na si Alexander ang nag-asikaso. May mga punong mangga at mahogany din sa lupaang iyon at mayroon din mga bayabas, saging at iba't ibang uri ng prutas at gulay sa kabilang baryo. Doon nakatira si Alexander dahil nandoon ang mga magulang nito. Nag-aaral pa lang ang binata sa kolehiyo. Ang anak ni Mama Lu ang nagpapaaral dito. Pinili na ni Mama Lu ang binata na huwag sabihin sa anak nito na nandoon ito sa lupain niya. May maliit na batis na malapit sa bahay na iyon at malinaw ang tubig. Doon kami naglalaba ng mga marurumi naming damit at ang lamig pa ng tubig. Doon kami naglalaba ng mga marurumi naming damit at ang lamig pa ng tubig. Masarap sa lugar na ito. Malayo sa Holland na puro ingay ng sasakyan ang maririnig at matataas na gusali ang nagtatayuan. Samantalang dito matataas na puno ng mahogany at mga iba't ibang kahoy ang makikita. Sariwang hangin ang malalanghap mo at ang mga tunog ng ibon sa umaga ang maririnig mo. At pagsapit naman ng gabi, may mga tunog ng kulisap naman na maririnig. Noong unang gabi namin sa bahay na ito, nakaramdam ako ng takot dahil sa huni ng tuko sa gilid ng dingding. Mabuti na lang sinamahan ako sa kwarto ni Ate Des. Sa sala kasi sila natutulog ni Mama Lu. Sa kabilang kwarto, walang natutulog doon. Mabait naman ang dalawa sa akin. Sinusunod ko mga utos ni Mama Lu para sa ipinagbubuntis ko. Lagi niyang sinusuri ang tiyan ko. Mabuti na lang raw at malakas ang kapit ng bata sa tiyan ko at lumalaban din ito. Tumutulong din ako sa pagtatanim ng gulay. Nagpaturo ako kay Ate Des. Pati ang pagluto sa kala na kahoy lang ang panggatong ay nagpaturo ako kay ate. May bakal ang kala na nakahulmang pabilog at may 4 na paa. Subalit hindi na ako pinayagan ni Mama Lu na makialam sa kusina dahil minsan ay napaso ako at nabitawan ko ang takure na may laman na mainit na tubig. Mabuti na lang hindi iyon tumapon sa tiyan ko. Kaya simula noon hindi niya na ako pinayagan na magluto. Nasa batis kaming tatlo, naglalaba at naliligo nang biglang dumating si Alexander. Hingal na hingal ito at parang hinabol ng 5 kabayo. Mama Luisa! Taas baba ang dibdib ni Alexander habang tinatawag si Mama Lu. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Para kang hinahabol ng aso. Nagtatakang tanong ni Mama Lu. Mama, si Kuya na sa bahay namin. Tinatanong niya kung pumunta ka raw doon sa bahay. Nalaman niya na tumakas ka sa kulungan. Hingal na wika ni Alexander. Ano? Naku, baka pumunta yun dito. Anong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Mama Lu. Sigurado po na pupunta yun dito. Mabuti nga't hindi pa nila ako nakita kaya pumunta na ako rito. Balita pa ni Alexander. Yung mga gamit sa bahay kailangan maitago yun. Natataranta na si Mama Lu. Ako na pong bahala sa mga gamit. Huwag na po kayo lumabas dito para hindi kayo makita ni Kuya. Pagkatapos sabihin ni Alexander ay tumalikod na ito para itago ang mga gamit namin doon sa bahay. Naku, bilisan na natin at itago muna natin ang mga labahan natin. At baka pumunta dito ang anak ko sa batis. Nagmamadaling utos ni Mama Lu sa amin. Binilasan naman ni Ate Des ang kilos. Naku Mama Lu, baka mami may kasama ang pulis ang anak ninyo. Ayoko nang bumalik sa kulungang iyon. Kinakabahan na sabi ni Ate Des. Ano akala mo sa anak ko? Naparito lang iyon para alamin ko maayos ako. Sigurado ako na nag-aalala na iyon sa akin. Pero ayoko pa magpakita sa kanya. Tura naman ni Mama Lu habang inilalagay sa batya ang mga labahin. Tanak pa naman namin ang tuyong dahon ng sagi ang mga labahin namin.
Pagkatapos, dahan-dahan kami umahon at nagkubli sa malaking puno. Tanong namin ang bahay at ang van na ginamit ni Alexander sa pagsundo sa amin. Medyo malapit lang kasi sa kalsada ang bahay na tinutuluyan namin ngayon. Maya-maya may isang sasakyan na dumating. Pamilyar sa akin ang sasakyan na iyon. Napakunot ang noo ko dahil parang ang BMW iyon ni Jeffrey na palagi kong ginagamit noong nasa mansyon pa ako. Kinabahan akong bigla at lumakas ang kabog ng aking dibdib nang makita ko ang asawa ko at ang ex-boyfriend ko na si Darwin. Naku, ang batang ito. Dinala pa talaga dito ang kaibigan niya. Maktol ni Mama Lu habang nakatingin kay Darwin. Kilala mo sila, Mama Lu? Halos lumuwa ang mga mata ko na tanong kay Mama Lu. Oo, yung nakasuot na kulay puti na polo. Si Darwin yun. Yun ang anak ko. At ang gwapong isang iyon nakalang sleeve na kulay pink. Si Jeffrey yun. Matalik na kaibigan ng anak ko. Bulong pa ni Mama Lu. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Natutuwa ako nang masilayan ko ang asawa ko. Subalit nandyan pa rin ang takot ko sa kanya at pangamba na baka ano pa ang magawa niya sa akin kapag nakita niya ako. Lalo na at comatose ang lola niya.